Talas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hinirang, tuyan ka ng magiging sa manluluti, sa pasikil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, ay dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Anong ligaya na pag may mga api ang magmahal ng dahil sa'yo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Okay, welcome po at magandang araw sa lahat, lalo na po sa ating mga viewers and listeners ng ating programang Exposed dito lamang po sa Serbisyo Balita Live Online. At syempre po, ito po ang inyong lingkod na si Lady Exposed, na si Beth Sarinas, na inyo masusubaybayan sa loob ng isang oras na programa dito lamang po sa ating himpilan. Maaari po kayo tumawag o mag-text sa CP number ng Smart 0910-869-5953 o di kaya po sa Globe ay 0915-719-3845. At para po naman doon sa may mga reaksyon at suwestyon na nais ipabatid po sa ating himpilan, ang kanilang mga karaingan ay welcome po kayo at bukas ang ating tanggapan dito lamang po
sa may Santa Rosa City, Laguna. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 29, 2015. Saturday na naman po at napakabilis po ng araw, mga kaibigan. Naway maging isang magandang araw po sa lahat at mapagpalang Sabado ang araw na ito dito po sa ating programang Expose. Kasama din po natin si Ginoong Adang Gabato Jr. na makakasama po natin dito sa ating programa. Okay, kasama Adang. Isang magandang hapon po at welcome po sa Serbisyo Balita Live Online. Ngayon naman ay inyong muling masusubaybayan ang Lady Expose dito. Kasama po ang inyong lingkod, Adang Gabato po. Okay, kasamang Adan. Bago po natin umpisahan ang ating mga tatalakayin sa ating programa, hinggil sa mga maiinit at sumasabog po ng mga issue, ay nais po muna nating batiin na isang magandang hapon at mapagpalang araw itong mayor ng Imo City na walang iba kundi si Mayor Emmanuel Manny Maliksi na siyang punong lungsod dyan po sa Imo City na talaga po namang masasabi nating makisig at magaling na mayor dahil sa anumang oras nating puntahan o sadyain sa kanyang pamamahay ay nariyan po siya para sa kanyang mga constituent. Siguro naman marahil kasamang Adan ay kilala mo si Mayor Manny Maliksi. Oo, yun yung anak ni former Governor Ayong Maliksi. Yes, na kung saan siya ngayon nakatalagang PCSO chairman. Yes, at nakikinig din siya sa ating programa. Actually, kausap ko rin si kasamang Jay, yung kanyang assistant na pagdating sa PIO, ay narinig na rin yung mga talakayan natin dito. At siya talagang natutuwa dahil na ang ginagawa raw natin ay napakaganda dahil na-expose daw natin lahat ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Una't higit sa lahat ay siyempre pinamamalas din po natin ang kanyang mga ginagawa sa lungsod ng Imus dyan sa Cavite. Hinggil sa mga paglilingkod niya sa mga Imuseño, particular na po dyan sa mga senior citizen at mga scholarship program. Dyan siya magaling. At syempre, yung mga programa at adhikain niya na nais ipatupad at nais niya pang lumawig ang kanyang termino kung kinakailangan upang magampanan niya pa raw yung mapaayos ang lungsod ng Imus. Dahil sa ngayon, makikita mo kasamang Adan, napakaganda ngayon ng lungsod ng Imus. Anong masasabi mo kasamang Adan? Dahil alam ko sa akin, kasamang Lady Expose, alam naman natin, pang ilang termino na ba yan? Si sabi pangalawang termino. So, dahil pangalawang termino niya, medyo maganda naman at tuloy-tuloy naman ang pag-aseso ng Imus. Kaya naman marami sa mga Imuseño ang mga nabibigyan niya ng kaukulang tulong para sa mga, lalo-lalo na, higit ng tatay niya ngayon, si former Governor Ayong Maliksi, ay nasa bilang PCSO chairman, ay malaking bagay din itong pagkatao ni Mayor Emmanuel Maliksi na siya ang mag-endorso sa mga kanyang kababayan patungo sa PCSO para matulungan ang kanilang sabi nga, mas lalong magiging buhos ang kanyang paglilingkod. Lalo na yung mga may sakit na mga constituents niya. Siyempre, yung mga hindi makabayad sa ospital at mabilis din itong matutugunan ni Mayor. Dahil siyempre, nariyan ang kanyang ama kahit papalo, aalala yan. Dahil lahat naman ay tinutulungan ni Chairman Ayong Maliksi, Reneo. Dito sa mga hospital bills na tinatawag, di ba? Pag may sakit na halos yung iba walang kakayahan na makasuporta pagdating sa pinansyal na pambayad man lang sa ospital, either sa mga gamot na kailangan, mga wheelchair, kung ano pa man, mga dialysis, mga chemotherapy, ay nariyan sila malaking bagay yan, bilang malaki na pondo ng PCSO dahil so kung kaya natutugunan nila lahat. Dahil malakas na yun ang loto. Yung loto, no? Yes, oo. At mararamdaman din naman po ng mga Imuseño na tinatawag, no, ang kanyang pakikisa at malasakit sa nasabing lungsod. Dahil lagi siya nasa kanyang tanggapan upang tugunan ang mga karaingan ng bawat isa. At meron siyang People's Day every Wednesday ata. Yes, oo, lagi siya. Oo, na kung saan nakakausap siya ng mga kababayan niya ng personal. At bukod doon, maging sa kanyang pamamahay, sariling bahay niya, ay welcome din ng mga constituents niya. Yes, nakakapasok at naandun yung mga assistant niya na ina-assist naman yung mga
taga-Imus na nais ng tulong o humihingi ng tulong sa kanya. Kagaya niyan, may mga nag-text na naman na sakop pa din ba ng PCSO ang tulong ng sa mga pasyenteng nasa government hospital. Yan po ang tanong. Sakop naman. Siguradong sakop kasi yan namang government hospital na yan, under din naman ng PCSO. Kaya lang, meron tayong patakaran ngayon na inaano nila na pagdating dito sa PGH Hospital. Yan. Kaya Philippine General Hospital kasi wala raw ata tayong pondo masasabi para doon dahil ayaw nang tumanggap ng guarantee letter ang PGH ng PCSO kasi ang inaano nila ay marami daw pagkakautang yung dating nakaupo. Na ngayon pinipilit at inaaksyonan ni Chairman Ayong Maliksi para mabayaran yung nasabing pagkakautang sa Philippine General Hospital. Samantalang kasamang Lady Expos, nung panahon na ang congressman niya si Ireneo Ayong Maliksi. May pondo siya sa PGS. Talagang nilalagakan niya ng pondo niya para sa mga madadalang dyan sa PGS na mga kababayan sa inyo. Ay mabigyan ng kaukulang mabigyan ng kaukulang paggagamot o pagsusuri. Binabawas niya sa pondo ni Congressman Ayong noon. Kaya naman maging sa PCSO, hanggang sa ngayon, patuloy pa rin ginaganap ni former Governor Ayong Maliksi ang kanyang tungkulin para magserbisyo sa tao. Hindi lang sa mga taga-Imus sa inyo, maging sa ibang lugar. Kaya nga kasamang Adan, marahil mapapansin mo, maging ng ating mga viewers and listeners na kaiba ang ating programa. Dahil dito, nalalaman nila na sabi nga, dyan sa PCSO na yan, welcome lahat ng mga hospital na tumatanggap ng guarantee letter. Unless dito lang sa PGH tayo nagkaroon ng konting problema. Pero anyway, maaayos din yan as soon as possible dahil marami ding mga pasyenteng nakalagap dyan sa PGH. Yun namang kasamang Lady Expos tungkol doon sa katanungan kanina na kung sakop ba ang government hospital ng PCSO. Oo naman. Siguro sa magiging malaking pondo na hindi nyo naman makakaya, ay pwede po itong ilapit sa PCSO. Kasi kahit sa private hospital, pagdating sa mga room rate, yan hindi sinasagot ng PCSO. At sinasagot lang nila pati doctors, mga house bill, mga hospitalization at saka yung mga kung ano mga gamot na malalaki ang halaga. Yung mga sinasabi nilang mga ginamit na aparato, ginamit na mga yung mga laboratory facilities na sinasabi. Ang CT scan, ultrasound, the echo, yung mga bagay na yan. Yan. Marami rin namang na PCSO at malaking bagay. Kasi nung ako nagpa-check up ng aking apo, nung nakaraan mga ilang buwan, kung saan talaga namang nasa public hospital na kami, yung tinatawag na Rizal Medical Center, ay binigyan pa rin ako ng na magpa-CT scan. Pwede raw sa labas. Kaya, miski sakop ang government hospital, sakop pa rin yan ng PCSO. Dahil kung meron tayong mga kailangan dyan tungkol sa mga laboratory system, laboratory na kung saan pwede kayo magpa-CT scan, pwede yung ipasok yan doon sa hospital na siya namang ilalapit sa PCSO. Kaya nga po, dito lamang po sa ating programang Expose, ang mga tinatalakay po natin dito ay mga tunay na mga pangyayari at mangyayari lamang na para hindi na rin po mahirapan ang ilan nating mga televiewers and listeners hinggil po sa paglapit sa PCSO, ipasok nyo na sa ibang ospital, wag lamang po dyan sa sinasabing PGH. Dahil pansamantala sa kasalukuyan na hindi po muna natin magagarantihan na tatanggapin ang guarantee letter natin. Palagay ko naman kasama Lady Expo sa PGH naman pwede naman ilapit siya sa DSWD. Yes. Sa pamamahala ng tatakbong senador na si Jinky Sulima. Ano ba ang ginagawa ni Secretary Jinky? Siya may kapamahalaan para sakupin ang namamahala sa Philippine General Hospital under the Philippine government. Kaya maigi yun, nalalaman ng masa. At syempre po dito sa programang Expose, ang lahat po ng ating mga tinatalakay ay walang halong kasinungalingan. At ang anumang balita po na ating inilalahad, bukod po dito, ay binabalanse pa rin po natin ang mga kaganapan dahil tungkulin po natin na ang bawat bibitawan nating salita o kataga dito sa ating programang Expose ay totoong nangyayari. Para hindi maligaw at maging maganda ang
kung saan tuturuan, kung saan pupunta ang ating mga viewers o mga taga-subaybay. At ito nga po, yung sa kataan naman, kasama nila yung kasi. Paano yung mga pasyente na wala talagang kakayanang bumili kahit gamot na nire-reseta habang nakakumpay dito sa ospital? Ito po yung nagagawa ng tulong, nagagawa ng paraan. Basta po kayo magsadya sa tanggapan ng ating chairman, Ayong Maliksi. Ang gamot po ay talagang nabibigyan po natin ng solusyon. Mabilis na na-actionan kung mga paggamot-gamot lamang. At yan, through doon sa mga requirement na pinapagawa nila, pinapasatupad nila, kumpletuhin lang po natin ang mga requirements at agad-agad nabibigyan naman po ng mabilis na aksyon. Kaya swerte itong mga taga-Imus eh. Yes. Dahil itong si Mayor Emmanuel Manny Maliksi, Yes. ay talaga namang may pagkukunan para mabigyan ng solusyon ng problema ng mga sakit ng kanyang mga pamayanan. Pero hindi lang taga-Imus, dahil nagiging saksi rin ako, dahil minsan tinitignan ko yung galaw nung nasabing chairman. Itong ama ni Mayor Emmanuel, walang pinili, lahat tinutulungan. Kaya nga, napakagaling niya. Alam mo, nung yung ma-interview nga natin kamakailan, isang beses yan yung sa ambulance. Yes. At sabi nga niya, hindi tayo namimili ng mga taga-Imus o Kabiteño lamang. Yes. Maging sa lahat na nasasakop ng bansa ng Pilipinas, ay may posibilidad pag lumapit dito sa PCSO, talagang bukas siya sa pagtulong. Yes. Lalo na kung siya personal ang nakausap. Dapat dito kay PCSO chairman, tumakbo na sila doon. Yes. Medyo may malaking bagay na lalapitan pa rin ng mga kababayan. Dahil iyan, mulat sa poll, naging politiko siya. Matanda politiko na yan. Ngayon, mula nang yan ay naging gobernador, naging congressman. Talaga subok na. Subok na. Wala ka masasabi. Kumbaga, complete sauce na tinatawag. At saka malaking pagkakaiba yan i-expose. Nung panahon na si Governor Ayong, ang gobernador ng Cavite, all is welcome. Yes. Nung panahon naman itong bagong gobernador, i-hold ka pa niya. Dadaan ka muna sa butas ng Ayong. Pintuan pala ng Kapitolyo, may mga security guard na yan. At bukod doon na sa mga dispos, may biometric pa. Yes. Na kung saan nakamonitor ka. Kalupit. Napakagaling ng gobernador dyan. Ma-identify kung napakagaling na lumapit. Mag-screening. Parang tapos ng screening committee ito eh. At yan, doon nila ibinabase kung ilang beses ka na nilang tinulungan. Dahil pag isa, dalawa, okay, pangatlo, tabla ka na. Parang wala akong alam na course na screening committee. Bakit dito kay gobernador ng Cavite? Remulla. John Vic Remulla. Pangalanan mo. Ni Governor John Vic Remulla ay dumadaan pa sa screening ang mga taong malapit kumpara nung panahon ni Governor Ayong Maliksi na PCSO chairman ngayon ay bukas sa lahat ng mga tao na personal na nakakausap ito. Kasi dyan sa lalawigan ng Cavite, pag ang nakarinig ng balita, yung mga taga-ibang lugar, hindi nila alam kung sino yung gobernador ng Cavite sa kasalukuyan. Ay, mukhang hindi yata kilala. Oo. Yan yung sinasabi minsan spokesman pa ata ni Vice President. Ay, makikilala po, Vice President Jojo Pinay. Pero, itong Vice Gobernador ngayon na si John Vic Remulla, na umano'y inyo lang pong spokesperson, mukha yata kakaiba itong pagtanggap dito sa kanyang pinag-iintaran. Maging sa mga yung sinasabi nilang financial na tulong para sa mga Kabiteño, marami ang nagre-reklamo, kuripot daw. Talaga namang kuri. Bukod sa gano'n, mukha yatang napapahiya kung minsan. Umano ang mga taong lumalapit dito na, pero kapag daw kasamang Leonel Post, kapag ang lumalapit daw ay barangay chairman, tunsiyan ng bayan, depende. Na wala namang ginagawa doon sa kanilang bayan, pagpunta raw dito kay mabuting gobernador na si John Vic Remulla, ay inaabot ang mga ganito ng kanilang pocket money. Pagtao niya, yun nga ang kaibahan. Kaya nga may question. Pero pagtaong bayan at maralitang taga-Cavite, mukha yatang kinu-question ito. Kaya nga yan nga ang sinasabi ko sa iyo, kaya sa mga Adan. Dahil tayo na mga legitimate media practitioner na matatawag, yung mga reporter, kailangan yan, kung kayo'y mag-e-expose, alam niyo yung sinasabi nyo. Tama. At yan ay sinasurveillance nyo, nire-research nyo. Dahil merong mga reporter na nagre-report na hindi malaman kung sino tinutukoy. Ay, meron nga yata. At merong mga
pasaring pa pagkatapos. Meron na yata dyan kasamang bete ng mga reporter na hausyaw na ako nung ako'y bago reporter, tawagin din ako nila hausyaw. Pero dahil sa pinakita ko sa kanila, at saka mga seminars na yes, na meron akong alam o knowledge sa pagre-reporting, sapagkat marami rin tayong naging experience. Unang-una, naging LTO inspector tayo panahon ng 1990. So alam natin ang black and white. Yes. Kaya naman ito yung ina-adapt natin dito sa paglilingkod natin bilang mamamayan. Meron namang mga reporter dyan, paggawain mo na spot reporter, hindi naman magagawa. Nang sinasabi ko. Kagaya nito si... Sabi nga... yung kay Laura? Kasi nga sabi nga ng iba na ating nakakausap, kung kaya't nakakakuha tayo ng mga issue hinggil doon sa mga reporter na gaya-gaya, putumaya. Please, yung walang originality yan. Originality. At saka yung ang tunay na reporter na sinasabi ko sa iyo kasamang Adan, na sinasabi nating legitimate media practitioner, dapat kung babatikos, tumbukin nila ang taong binabatikos nila. Hindi yung parang pasarin nila. Namamana sa dilim, ha? Oo, dahil kung totoo naman ang sinasabi ng media, dapat alam mo kung sino ang binabatikos mo. At siyempre, dapat may basihan ka rin. Hindi yung hear and say lang. Mukhang nalayo tayo matamang legit. Malalayo yata tayo sa iyo. Teka. Ano ba to? Ito yung mga gaya-gaya. Yes, yung mga gaya-gaya. Para na rin yan dito sa bayan ng lungsod ng Imus. Na sinasabi nila na si Mayor daw ay ganun-ganito dahil hindi sila siguro nakakadali. Hindi yata marunong magpapalala si Manny Maliksi. Kahit ganyan yan si Mayor, makikita mo yung kanyang lambing, yung kanyang mahinahong pakikipag-usap, napaka-low profile, parang ama. Hindi, talagang ako naman talagang ako, naranasan ko na ako makausap ko ng personal yan, si Mayor Emmanuel Manny Maliksi. Okay naman siyang kausap at talagang tao siyang kausap. Itong mga nagsasabi na kapulaanan, nung patungkol dito kay Mayor Emmanuel Maliksi, mukha yata ang mga namamana sa dilim na ito hindi man lang, pinabili yata ng sukala. Kasi ang gusto ng ibang mga kasamahan nating hausyaw na media, sasahod na lang. Wala naman nakikita si Mayor na ginawa na kahit na ipin-broadcast man lang o ipin-rate man lang sa pinakitang na talagang kahit yung mga projects niya, inilantad nila sa tao na meron silang basihan. Kasi ang gusto nila, pagka lumapit sila, automatic. Alam mo na, yun yung mga media na mga walang sabi nga, pakita mo muna ang trabaho mo para makita na may ginagawa ka. Tumayo ka man, umarap ka man sa isang mga matataas na opisyal na politiko, at least hindi ka nila... At saka, nakakahiya yung gano'n dahil ang isang media practitioner po ay hindi biro. At saka tayo po yung tinatawag na nasa fourth state of the nation. Yung bang nasa... Apat tayo Apat. Kasamang reading ko sa Article 2, Section 4 ng Saligang Batas. Ang una niya, Presidente, tapos Judiciary, tapos itong ano ng Kongreso, Speaker of the House, at Media. Yes. Pero, yan po ay depende sa mga media practitioners. Na siyang tumatayo. Kailangan tayo lisensyado, kailangan updated din yung mga DTI natin, mga BIR natin, para masabi na talaga tayo ay nasa hanay ng fourth state na sinasabi. Yes, so, basta't marunong ka lamang pero ito nga, tulad na sinabi mo, kasamang liril ko, si mga gaya-gaya po tumayo. Itong isang dating nag-a-apply dito, na kung saan itong si Koy Laura, nagtataka naman ako, bakit merong mga batikan daw na ang broadcaster, meron pang mga batikan ng mga matatagal na sa pamamahayag, pero nai-influensya ng house show reporter nito na nagpapakilalang si Koy Laura. Aba, pasensya na. Tumuntong lamang yata ito sa kasama ng Netflix. Hindi ko siya kilala. Yan si Koy Laura, mukha yatang merong tinatagong hindi kanais-nais na parang paru-paro nalilipad at dadapo sa iba't ibang mga puno na kung saan i-influensya ng mga tao upang sirain ang kanyang mga kasamahan dati na nagbigay naman sa kanya ng karangalan at binigyan naman siya ng respeto. Walang respeto ito kaya ito palipat-lipat na lamang parang isang... Pero napalayo tayo sa issue. Okay, dahil nasa Imus tayo nga pala. Tayo ng Okay. Sa madaling sabi,
Meron din tayong mga report pa na natanggap through text po na si Kalebi nga pala papayag. Meron pong mapapasok na report. Kasi napakaraming text at saka mga call na pumapasok. Ako na magsasabi kasama ng Laligo. Papasukin mo na. Meron pong number 2 most wanted person sa Albay na na-aresto sa Kalawan. Magre-report po sila Binatan. Okay, kasamang Lady Tatan, pasok! Okay, arestado ang number 2 most wanted person sa Albay dito sa Kalawan, Laguna. Sa pamumuno naman ni Police Chief Inspector Perez. At ito ay joint operation ng tracker team mula naman sa Camp Crame sa pamumuno naman ni Police Chief Inspector Manny Martinez. Under supervision naman ni Police Senior Superintendent Oliver Nick. At ayon nga sa pahayag ng hepe doon na si Major Perez, narito yung kanyang pahayag. Pakinggan natin kasama ng RJ. Dito po tayo sa tanggapan ng magiting na hepe ng pulisya na si Major Perez dito sa bayan ng Kalawan. Sir, maganda yung accomplishment mo ngayon doon sa wanted most person. Ito yung ating number 2 sa Pulangi Albay. Na municipal level, although may recommendation dito para sa regional and provincial, ay hindi pa pabot ang approval. Sayang. Yung asset natin ay masipag sa pagpalot natin, kaya nasakot natin dito sa ating area ang wanted number 2 nila. Sir, ano mong ginawang krimen ito? Ayon sa ating hawak na warrant, ito ay forcible abduction with rape and murder. No bail. Sino naman yung pinatay nito, sir? Ang pinatay nito ay police. PO3. Alvin Nilega. Ito ay nakasay sa Buhi MPS ng Kamsur last 2008. Sir, bukod doon sa mga programa mo sa Oplan Lambat Sibat, ano pa yung mga tinututukan ng inyong tanggapan? Yung sa ating Oplan Lambat Sibat ay siyempre itong ating mga wanted person una-una, saka yung ating nasa wanted list. Okay, yan ang paliwanag ng butihing Chief of Police ng bayan ng Kalawan, si Police Chief Inspector Perez. Mula pa rin sa labas ng Pilan, Levi Tatan nagsiservisyo sa bayan para sa Serbisyo Balita Live Online. Okay, maraming salamat sa iyong magandang balita kasama ang Levi Tatan. Okay, samantala binabati rin muna natin yung sige, go ahead. Provincial Director dyan sa lalawigan ng Cavite. Oo, yung ating si Police Senior Superintendent Eliseo de la Cruz. Yan po lagi rin natin nakakapanayam at kahit papano ay nakakausap din natin siya ng maayos. Talagang sinasabi niya sa atin na patuloy niyang pagbubutihin ang kanyang panunungkulan dito sa lalawigan ng Cavite at yung patuloy niyang gagampanan yung sinasabing Oplan Lambat Sibat Yes, kung saan nakikita naman natin na panayang operasyon ng mga grupo ng kapulisan dyan sa lalawigan ng Cavite, kung saan natutuwa rin naman tayo at nakikita natin meron silang ginagawang aksyon at maaring kumbaga ma-minimize ko na yung medyo mapipigilan ang masasamang elemento. Yes, yung mga masasamang elemento. Alam mo nagkaroon nga yan ng kasama yan pala si Police Director ngayon ng Cavite na si Police Senior Superintendent Eliseo de la Cruz. Ay dati pa lang major yan nung panahon na siya major.
dating chief na CIDG yan dyan sa Pantanyong Garcia. Ganun. Kaya na-familiar sa akin yan eh. Nung one time na kami magkamit, sabi ko sa kanya, Sir, familiar ka sa akin. Sabi niya, oo naman. Kaya pala, nakikita niya kung siya pa ang CIDG, hepe ng Pantanyong Garcia. Kaya medyo familiar sa iyo. Yes. Kaya natutuwa ako sa isang banda dahil siya ngayon din nasa mataas na bilang police director na ng Cavite. Ng buong PPO. Totoo yan. Sa PPO Cavite. Okay. Yung sa Imus ba, okay na. Yung sa Imus, mabalik tayo dyan sa lungsod ng Imus, nakita natin na talagang napakaganda ng naging mga programa nila at mga adikain pa sa kasalukuyan. Kasi talaga naman po, makikita mo yung kanilang bagong building doon na katabi ng police station. Yung tinatawag na yung ginawa nilang gym, ano? Yes, napakalaki at napakaganda at maayos. Air condition ba? Yes. Napakaganda. Doon natin makikita ang kayusan at kalinisan din sa nasabing lungsod. Dahil talaga naman kasi yung mga kapitan ng lungsod, talaga nakikita mo kung pupursige, laging nakikipag-coordinate dyan sa mayor ng Imus, kay Mayor Emmanuel Manny Maliksina. Makikita mo naman ito si Manny Maliksi, halos hindi na rin tumitigil, na lagi na lang din sa labas para i-monitor ang mga kaganapan, i-monitor niya lahat yung mga kung pwede niya pang ipaayos at pagandahin kung ano mga problema ay kanyang tugunan. Yes, yung mga project na dapat na anuhan yung mga proyekto na kung saan mas priority yung dapat na unahin, yun ang ginagawa nila dahil maiksi na rin ang panahon, dahil malapit na naman ang eleksyon, di ba? Hindi natin masasabi kung sino naman ang bagong upong mayor, kung si Mayor Maliksi pa rin o iba. Dahil sa ngayon, kung imumulat lang ng tao ang kanilang mga mata, makikita naman nila ang improvement ng lungsod ng Imus. Na kung saan makikita natin yung ginagawa ni Mayor Manny Maliksi na pagmamalasakit sa mga constituent niya dyan sa lungsod ng Imus. At nasusuportahan pa ito ng kanyang amang si former Governor Maliksi. Yes, malaking bagay. Nabigyan ng mga ilang ambulans at saka police patrol. Yes, at ikaw ang nag-report nun, alam ko kamakailan lamang yung naganap. Kaya malaking biyaya. Malaking biyaya ang tinatanggap ng mga constituent ni Mayor Emmanuel Maliksi dyan sa Imus City. Kagaya nitong darating na halalan 2016. Yes, itong papasok, ano? Oh, yes. Masasabi natin palaisipan sa napakaraming masang Pilipino kung dapat o patuloy pa bang suportahan ang tuwid na daan ni Pinoy Aquino, yung administrasyon niya. Dahil ipinangangalandakan yan nga. Yan tuwid na daan o dating daan? Hindi nga natin masabi ko ano talaga ang dating daan. Kaya kay Lisenyo. Yun yung reliyon. Ngayon, sabi nga, kung dapat pa natin suportahan ang tuwid na daan na ipinangangalandakan ng administrasyong Aquino. Dahil mahina ang survey na sinasabi na kanyang inendorso na si DILG Secretary Moar Rojas. Pero dahil sa kanyang basbas, ay pwedeng magbago ang ihip ng hangin na tinatawag. Dahil para kay Mr. Palengke, kung solido ang suporta ng mga kaalyado nito, matibay sana ang laban nitong si Rojas na sinasabi. Bilang presidente, yes, balakid sa kanyang adikain na maging pangulo ng bansa kung hindi nila makukuha ang kalooban nitong si Senator Grace Poe. Yes, yan ang sinasabi nga para sumama sa kanilang partido dahil malakas ang karisma ni Poe sa masa at dagdag pa ang suporta ng kanyang makukuha mula sa mga umiidolo sa kanyang ama ni Grace, di ba, na si Fernando Poe. Yes, si Jackie Junior. Hindi natin masisisi si Senadora Grace Poe na humiwalay at gumawa ng sariling bersyon ng tuwid na daan. Dahil marami na rin siyang nakikitang kapalpakan mula sa kanilang administrasyon. Dahil dapat niyang, sa ngayon, ay dapat niyang samantalahin ang limelight ng kanyang political career. Dahil sabi niya, mapungudo ngayon si Senadora Poe, na kung uuriin natin ang kanyang pinagmulan, medyo meron ding konting batik. Dahil nagkaroon din ng issue dyan Kaya lang, yung sinasabi niyang ama niya,
na si FPJ, talagang malakas na masa yan. Hanggang sa nakamatayan na nga lang yan. Ngayon, ang mahalaga, hindi corrupt. Yun ang roon kay Po, dahil wala record. At hindi para pansariling interes lamang ang pagkatao ng iluluklok nitong bagong Pangulo ng Bansa. Ang sinasabi rito, hindi corrupt, itong si Mar Rojas, dahil walang record ng korupsyon na inuusig dito, na sinasabi na talagang kagaya nitong Vice President na sabihin mo mabait si Binay, makamasa, pero may mga issue pa rin lumilitaw. Yun ang hindi maganda, dahil paano tayo magtitiwala. Pero malakas pa rin ang political career ni Binay, na kung tatawagin talagang nasa survey, nasa una pa rin si Vice President Binay. Pero dahil walang korupsyon na nai-issue o nai-intriga dito kay Mar Rojas, sinasabi natin, ang selective justice system ang pinapairal at ang kapalpakan ng mga pinagkakatiwalaan ni Pinoy sa ahensya ng gobyerno ng kanilang pinamamahalaan ay latay na kumikintal sa isipan ng masang Pilipino. Sa tuwing maaaring mapekto sa pagkatao nito si Mar Rojas. Tuwing ipinagtatanggol pa nito ang kamakailan lamang na isang alyado sa halip na kastiguhin. Hindi na po natin babanggitin kung sino yung kaalyado niya na talagang sabi nga imbis na kastiguhin yung kanyang kaalyado, kamakailan lamang na issue na rin, pero ang nangyari, imbis na kastiguhin niya, ay para bang ipinagtatanggol pa raw nito si Pinoy. Depensa pa rin. Yes, mamaya ilalantad natin yan. Makaka-apekto yan sa kanyang kandidatura bilang Pangulo ng Bansa kung hindi niya bibigyan ng... Siyempre, dahil yan ay babakat na magsisilbing latay. Ito pagdating doon sa mga, sabing yung mga tatakbong mga politiko ngayon 2016 sa local and national election, yung mga mamanukin ni Pinoy at nakita nila may mga issue, may mga intriga na hinaharap, siyempre ang taong masa, ang masa hindi na para magtiwala dahil nga wala nga nangyayari buong pa rin sa utak ng bansang Pilipinas. Although sabihin natin naka-ano-ano ngayon, naka-ahon-ahon. Yes, pero marami pa rin suliranin na talagang hindi natin kayang matakpan. At hindi talagang nabigyan ng solusyon itong mga naglilingkod na Pangulo ng Bansa. Yes, kagaya na lamang po ng mga issue ng Maguindanao Massacre, di ba? Yes, Freedom Information, yung sinasabi nila FOI Bill. Yan, SAC 44 at media killing, number 1 ay media killing, Diyos ko, mga importanteng issue sa lipunan na dapat po ibigyan pansin. Sa Bureau of Customs. Yes, ngunit hindi na nabanggit ni Pinoy sa kanyang huling State of the Nation doon sa zona na sinasabi na kamakailan na damay din ang mamanukin niya sa Administrasyong Aquino. Yes. Kumbaga sa kapalpakan ng Bureau of damay yan. Malamang, lalo na yung mga... Pati na naman yung mga balikbayang boxes ng mga overseas Filipino workers, OFW, ay parang pinapakialaman ba raw mahirap yung termino na babanggitin natin dahil binubuksan daw yung mga balikbayan parang kumbaga sa custom may mga kontrabando. Samantalang kontrolado naman yung mga smuggled products, ganyang kalupit. At patuloy na nakakalusot kasabwat ang mga tiwaling opisyales o empleyado ng BOC. Kaya nga nakalkal tuloy ang mga pagkakatalaga kay Custom Commissioner Bert Lina na may conflict of interest ang pagkahirang sa kanya. May mga kumpanya si Lina na may transaksyon sa loob ng BOC. Nasaan ang sinasabi niyang tuwid na daan ngayon? Parang lumalabas sa one way lang. Yes. At nasaan ang sinasabi nilang tuwid na daan? Kaya nga patuloy ang pagtitiwala ni Pinoy kay Department of Transportation and Communication, DOTC, itong si Secretary Joseph Emilio Jun Abaya Jr. Kahit ang mga commuters ay halos mamatay na sa nerbiyos dahil hindi alam kung kailan titirik o sasapok sa dinadaanan ang sinasakyang Metro Rail Transit, MRT, yes. O kaya yung Light Rail Transit na tinatawag na LRT. Kapag hindi nila
binago ang kasalukuyan sistema, ay sila ang kakabahan sa darating na halalan dahil malapit na nila makamtam ang hatol ni Juan de la Cruz. Ng bayan, hatol ng bayan. Okay, may caller lang po tayo tungkol sa problema sa hospital. Okay, sige po. Pasok po. Yes, ano po ang ating maipaglilingkod? Maganda nga po. Magandang hapon po. Sige, go ahead. Ano po ang ating ipaabot na hinaing o namang iparating dito sa aming impilan sa Serbisyo Balita Live Online? Sa programang Expose. Kami po hihingi ng tulong sa inyo para po sa aming kapatid. Na ano po? Na kasalukuyan po nakakonfine. Saan po? Na kailangan ng serbisyong medikal. Saan pong hospital? Sa Jose Rizal Memorial District Hospital po. Okay. Pwede po kayo magsadya sa aming tanggapan para po masagot namin yung mga pangangailangan nyo at mailapit natin sa PCSO. Ano po ba yung pangangailangan sa hospital? Tulad po ngayon, kasalukuyan pong nakakonfine. May mga reseta pong pinakaan sa amin, talagang wala po kaming pagpunan. Okay, pwede po natin ilapit dyan kay Chairman Ayong Maliksi kung kinakailangan. At bukod doon kasamang Lady Expose, Aling Ginang, meron po kayo dyang social welfare, dyan sa ospital na yan, pwede pong ilapit nyo muna pasamantala na mabili o makakuha muna ang mga gamot na yan. At pagdating sa bandang final na lang ng mga house bill sa ospital, siya naman ninyong babayaran. At yung magiging house bill po ninyo, siyang ilalapit natin sa PCSO. Sa putika po? Yes, meron naman mga ibinibigay dyan para mabawas yung mga halaga o pwedeng iutang muna yan o yung po meron sa WD hospital ay nakakakuha po kami ng walang bayad muna. Yung mga gamot po na kailangan din sa labas bilhin. Yes, sige, tuloy. Talaga pong walang-wala itong pamilyang ito, kaya po kami humingi ng tulong. Kailan pa po nasa hospital yan? Kailan pa po nasa hospital? Dapat nga po ay Miyerkules pa siya na i-admit. Sa kawalan nga po, kahapon lang kami nakabalik para i-admit siya. Wala pa discharge order. Bagong pasok lang po sa ospital. Taga-saan po kayo, Mrs. Ginang? Taga-saan po sila? Anong barangay po? Dito po sa Parian, Calamba City. Barangay Parian po. Sige po, pwede po kayong magsadya sa aming tanggapan para po sa darating na linggo, pwede ko po kayong samahan sa ating chairman ng PCSO doon po sa Cavite. Sa Imus. Tanggapan ako pupunta. Sa Imus po. Pwede ko kayo pumunta rito sa Santa Rosa. Dito muna kayo pumunta sa Santa Rosa. Dito po sa aming tanggapan, dito po sa aming himpilan, sa Serbisyo Balita. Opo. Maaari po kayong text para maglaro po. Kayo po, kahit po ngayon, kung kayo hindi busy. Kung kailan po kayo maluwag, as soon as possible. Sige po, maraming pong salamat. Okay, magandang gabi na Hanapin nyo na po si... Nagpapasalamat na kami sa inyo. Okay po, walang anuman. Okay, ituloy po natin ang ating programa, dito lamang po sa programang Expose. Sabi nga, hindi dapat baliwalain naman ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong isinampa po ni Mr. Reynaldo Joson, yung hinggil doon sa laban ng kanyang mga tiwaling empleyado at opisyal ng DFA. Mga kasamahan niya sa Department of Foreign Affairs, sa DFA. Dahil nagsumiti na rin po ng motion for preventive suspension ang abogado ng complainant na si Attorney Mauricio Milanio Batas Mauricio sa tanggapan ng Ombudsman laban sa 20 top officials ng DFA. Dahil sa pakikipagsabwatan ng ilang pribadong kontratista para sa mga proyektong overpriced. Dahil matibay ang reklamo, base na rin po sa mga dokumentong mga ibinigay po sa atin hinggil doon sa mga iba't ibang proyekto na hawak po naman ng abogado at ng mga media.
na pinagkakatiwalaan para sa mga issue, yung mga isyung lumantad dyan sa Department of Foreign Affairs. Sa panahon po noong senador pa, itong si Senator Manny Villar, ex-senator, di ba? Hawak niya ang Committee ng Foreign Relation. Hindi pinansin ng Senado ang issue ng katiwalaan sa DFA. Bakit kaya? Hulaan niyo po, iyan mga kababayan. Yun po ang ating ngayon inaalam kung bakit nagkakaroon ng sabwatang tinatawag. At ngayon po na siguro na ang panahon, ito na po ang tamang panahon para patunayan ng Administrasyong Aquino na walang kinikilingan ang pinapairal na batas. At ang tinatawag nilang Gang Matuwid, Yes. Dahil yun nga, ayon sa ating pagsasaliksik ng ating mga researcher, di ba? May mga pangyayari na may mga nag-iingay na rin sa ibang empleyado ng DFA para kondenahin ang katiwalian na nangyayari sa kanilang hanay. Totoo nga ba po na may binigyan pa ng mas magandang posisyon at foreign assignment kapalit ang pananahimik sa isyong korupsyon sa naturang departamento? Yung pa ay huwag sanang mangyari. Ito po yun sa whistleblower na si Reynaldo Oson. Huwag din naman sanang dumating ang panahon na si Oson na ang binibira ng print at broadcast media. Dahil sa kanyang pagtalikod at pagbati ng prinsipyo laban sa katiwalaan. Kumbaga, siya ang naghain ng kaso sa ombudsman dahil siya ay sinasabing straight person. At siya ang naghain talaga ng reklamo. Ngayon, siya rin ang sumita. Hindi dyan sa nangyayaring katiwalian, sanay ng kanyang kinabibilangan. Baka mamaya, bumaliktad itong si Oson, sumama na, operan lang. Lalo-lalo. Kung sakaling magkaganon, tayo naman bilang mga tagapamahayag at hindi natin po pwedeng pabayaan na mabaliwala ang mga pangyayari ito na nagaganap ng mga katiwalian sa loob ng DFA. Patuloy pa rin natin itong ilalathala at ipapahayag sa ating mga taga-subaybay na ito ay hindi pa nagkakaroon ng kaukulang aksyon. Yes. At base na rin po sa bagong issue na nakarating sa atin sa pagsisiksik ng ating researcher, no? Yes, may panibagong kontratista na naman daw pumasok, di umano, dyan sa DFA, yung 401 Development Contractor Corporation. Panibago na naman? Yes. Kumbaga maaaring bilyones na naman ang involved sa project ng mga ito. Ano na naman ang silbi ng mga maintenance dyan? Ano kaya ito? Hindi kaya ito nalalaman ng ating Pangulo ng Daang Matuwid na si Presidente Noynoy Aquino? Kaya nga, pwede natin siyang panawagan kasamang Adan. Dahil kasi, panawagan mo nga si kung ano nga yun, nangyayari kasamang Lady Expos, dapat bigyan niya ng pagturan niya ng pansin yan at gawan niya ng kaukulang aksyon ang mga nagaganap na katiwalian niya sa DFA sapagkat ang epektado dyan ay yung ating mga kabayan maging ang mga OFW. Yan ang sinasabi ko sa iyo kasamang Adan. Dahil sa nangyayari ngayon na mga anomalya at korupsyon na nabubuo, na nagkakaroon ng connivance ang ilang mga empleyado ng Department of Foreign Affairs, dyan ngayon pumapasok yung sinasabing biyak-biyak sila. Yung tinatawag na under the table or tinatawag na maaring komisyon sa mga projects. Yung mga ghost project? Yes. Mga project nila na nilalaanan ng sobra-sobrang pondo. Yan yung tinatawag na talaga. Mga magagaling sa mathematics, sa madaling sabi. Sa problema naman yan, kasamang Lady Expos, kawawa tayo, ang bayan, ang bansa natin ang kawawa. Lahat na lamang ng mga, hindi naman natin sinasabing lahat ng mga namumuno. May mga bulok na namumuno sa ating gobyerno na kung saan ay walang ginagawa kung hindi ang magkaroon lang ng sila ng kanilang kayamanan. Kaya nga. Million yata, how many million siya? Ang tanong dyan kasamang Adan, sige, paano, anong gagawin ni Pinoy? Gayong ipinipaging na rin natin siya. Subalit walang malinaw na nangyayari na nagkakaroon ito ng aksyon. Kung ang dapat lamang siguro kung ito lamang si Mar Rojas na bilang isang tumatayong leader ng partido ng Liberal Party
ay pagtutunan niya ng isyong ito na nangyayari, Yes, nakatiwalian sa DFA, ay mukha yatang sisikat pa siya, mahahatak niya pa ang mga taong bayan na bigyan siya ng talagang suporta sa darating na 2016. Okay. Kasama dami, tatanggapin muna po tayong pag-uulat mula po sa labas ng himpilan. Ang administrasyon sa usapin sa Iglesia ni Cristo dahil aniya dapat magbigyang atensyon ang problema ukol sa kahirap na tapin sa MRT. Nagsagawa ng peaceful assembly ang INC sa harap ng Department of Justice noong Huwebes matapos umano mangialam ng DOJ at NBI sa usapin hanggang sa magtungo sa EDSA ang libo-libong miyembro. Sagot naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Mar Rojas na ang naturang aktibidad ng INC ay nakakaabala umano at binanggit pa nitong oportunista umano ang mga miyembro na umani ng maraming batikos mula sa mga INC sa social networking site. Ito si Brian Zamora, nagsiservisyo para sa bayan, dito lang sa Serbisyo Balita Live Online. Okay. Salamat kasamang Brian Zamora. Totoo yun sinasabi ni kasamang Brian Zamora, hinggit dyan sa nangyayaring kaguluhan sa between the INC at saka dito sa mga DOJ. DOJ case. Yung tatakbo senator na si Secretary Laila De Lima. At dyan na rin nag-iimpisa ang kaguluhan na nasasabing relihiyon. Dahil unang-una, dahil nga sinasabi nila na nagrarally pa umano ang maraming mga relihiyoso ng Iglesia ni Cristo. Dahil unang-una, ang gusto nila mangyari ay matapos na yung mga usapin na yan. Dahil maraming naapektuhan sa grupo ng Iglesia ni Cristo. Dahil kung patuloy na mamamayagpag yung mga issue na yan ng bawat isa at wala nang katapusan, dyan na una-una magkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay, pagkanya-kanya na. Kaya nga, ang aking napabalita dyan. Kasi kagaya nitong coffee shop ni Anthony Taberna, ni Katonye. Yes, nirat-rat na rin. Ano ibig sabihin nun? Kaya nila, siguro, may kinalaman ba ito sa kanyang trabaho? Hindi daw, ang naayon sa napabalita kasama ni Lexcos, maaaring ito nakakonekta sa apektado sa kanyang pagiging isang mediaman. Or ito naman related dyan, man. Related din sa tinatawag na pagiging isa sa membro ng Iglesia ni Cristo. Oo. Yan ang ang gulong nakikita. Kasi yan, mahirap nang pakialaman yung mga issue na yan. Yes. Hayaan mo na lang. Pabayaan na lang natin na sila muna ang bahala dyan. At tayo naman ang kailangan natin maservisyohan ang ating mga kababayang mga nangangailangan ng tulong sa kasalukuyan. Kaya, sabi nga nito si Tolentino, yung MMDA natin, di ba, si Mr. Francis Tolentino, para raw sa maayos na daloy ng trapiko, ang MMDA ay nag-donate ng 20 million sa Albay. Yan ay alamin natin kung gaano nga katotoo yan sinasabi na yan. Dahil payday Friday kahapon sa Metro Manila, lalong tumindi ang traffic. Kasabay dito ay naiulat naman ang pagbisita ng MMDA Chairman Francis Tolentino sa Legazpi City sa Albay. Gayunpaman, kahapon ay matatandaan natin kamakilalaman ng personal na nagmando ng trapiko itong si Tolentino sa ilang bahagi ng EDSA na kung saan napaulat pa rin siya sa pahayagan at nagkaroon pa siya ng caricature na parang political yung kanyang pagtatrapiko. Pero, parang gano'n ang lumalabas. Alam mo naman, lahat nasisilip, di ba? Pero gayon pa man kahapon ay namataan daw si Tolentino sa isang pagtitipon sa probinsya na iniimbitahan ng mga vice-alcalde para pati na rin yung mga guest speaker. Kasabay umano ito ng pagbubukas ng 3 traffic lights sa sentro ng Luzon na idinonate ng MMDA na nagkakahalaga ng 20 milyong piso para sa maayos na trapiko. Maigi naman, di ba? Yan naman
galing naman din sa tax ng income ng ating mga kababayan. Di ba? Yan naman ay galing din sa tax ng mga kababayan natin. Hindi pero pinuna naman ito ng ilan kung sa sinasabi nila mas mabuti kung inaasikaso na muna nila ang kanilang problema sa malawakang traffic dyan sa Metro Manila. Matindi nga naman ang traffic dyan. Kaya matatandaan po rin natin na naiulat pa rin ang pagbisita ni Tolentino sa iba't iba pang mga lalawigan sa bansa na tila umpisa na umano ng kanyang pangangampanya bilang isa sa mga matunog na kandidato itong taong 2016 na papasok. Ito si sabing eleksyon. MMDA Chairman Francis Tolentino. At dahil sa wala na rin po tayong oras at kahit gustuin pa po natin na marami tayong mga balita na nais iparating sa inyo, ang inyong mga lingkod, dahil kapos na rin po ang ating oras, kaya hanggang sa susunod na lang pong Sabado na atin pong tatalakayin ang iba pa pong mga mahalagang kaganapan na nais din po iparating na ating kasama si Adan, ay hinggil naman po dito sa yung hinostage na kailan lamang na adik daw na pinatay. Yung adik? Oo, na hinostage. Sa Cavite yan? Oo, dyan po sa lugar ng Cavite, atin po munang at bago tayo magpaalam, isingit mo nga yan, kasama nga yan. Ito, sa napabalita. Yes. Sugatan ng 2 taong gulang na batang lalaki matapos na i-hostage ng isang lalaki na lango sa droga at umaril hinahabol ng mga demonyo kahapon ng umaga sa barangay Ramon Cruz, General Mariano Alvarez sa lalawigan ng Cavite. Kinilala ng pulisya ang hostage taker na si Rambo Gulang, 25, may asawa habang ang bata ay tinago sa pangalang Jeff Russell. Matapos ang halos 7 oras na negosasyon ng pulisya at ni GMA Mayor Walter Chibari. Nakipag-negosasyon pala si Mayor Walter. Sumuko si Gulam at nailigtas naman ang nasabing bata. Siyempre, siya ang mayor dyan, naturalmente lang, umilo sa ating mabait na mayor dyan sa GMA. Yan si Mayor Walter Echavarria. Talagang yan ay action man kahit nung araw pa. Ilang beses na rin po yan nanungkulan bilang mayor. Ngayon sa kasalukuyan, siya na naman po ang acting mayor dyan. At talagang siya ang pinaka-permanent na mayor na matatawag. Talagang buhos din sa speed yung taong yan. Dahil talagang makikita mo, aktibo. At talagang siya makikita nyo na talagang maayos na alkalde dyan sa bayan ng General Mariano. Ito naman pala kasama ni Expos. Kaya pala ito nakapag-hostage kong lalaki, may sakit pala yung kanyang asawa, nasa PGH. Kaya nga siguro dahil sa kawalan din ng pinansyal, sobrang kagipitan, nagiging rebelde at ayan nga po, nakukuha niya ng gumawa ng isang bagay na masasabi natin na talagang hindi tama. Hindi naman dapat padaanin sa mga ganyang pamamaraan. Marami naman malalapitang ahensya. Dapat ay nilapit niya lang to sa Lady Expos. Baka natulungan pa siya sa PGS. Yes, oo. Kahit pa sabihin mo na hindi kayang tumulong, itong nasabing mayor, aalalayan natin dahil kahit pa paano may mga access tayo na dapat malapitan at medyo pwede natin kausapin na nasabing hospital kung kinakailangan, pwede natin tulungan. Kaya po ang ating pong programa sa Serbisyo Balita ay bukas po ang aming pagtulong sa lahat. Kaya po kayo, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung meron man kayong mga pangangailangan o nagigipit man, magsadya po kayo. Pangunahin dumasal muna at manalangin tayo sa Panginoong Diyos. Yes, and number 1. At lumapit tayo sa mga taong may kinalaman tungkol sa mga pupunta ngayon siya para sa kaukulang kailangan yung tulong. Okay, dahil wala na po tayong oras hanggang sa susunod pa pong Sabado, ay magpapaalam na po ang ating kasamang si Adan. Magandang hapon po muli o magandang gabi na po sa lahat. At nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa aming programang Serbisyo Balita Live Online, sa programa ng aking kapartner na si Lady Expos. Ito po ang inyong lingkod, Adan Gabato, hanggang sa muli. Huwag pong kalilimutan, maya-maya lang po ang programa ang Lagot Ka, sumbong mo kay Adan. Nakakatakot na yan. Kailangan magsumbong po kayo kay Adan kapag meron po kayong mga karaingan at mga reklamo. Okay, maraming rin pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa at magbabalik po tayo sa susunod na Sabado, ang programang Expose. Abangan po ninyo ang ating mga pasabog at maiinit na mga issue
na dito lamang po ninyo mapapanood at mapapakinggan. Hanggang sa susunod po na Sabado, ito po si Lady Exposed na si Beth Sarinas ay bumabati po sa inyo ng isang mapagpalang araw at masaganang buhay. Dito lamang po sa Exposed sa Serbisyo Balita Live Online, ang nangungunang programa. Mabuhay po tayong lahat. Si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat.